natin ang ating pagbabasa ng chapter sa Psalms. At harinawa ay maano natin to habang biniverse by verse natin ay marami tayong kuhang mga ginto, mga perlas ng salita ng Diyos, mga katotohanan at mga principles. Ano po? Okay, tayo magsitayo, basahin natin ang chapter 25 at hanggang ano lang po tayo, hanggang ilan lang ba yan? Siguro hanggang 8 lang o kaya verse 11, no? Verse 11. Pusin lang natin itong hanggang kalahati kasi mahaba po, malalim po. Nagawala-wala na rin itong ating microphone. Basahin natin chapter 25. Verse 1, sabay-sabay, Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. O my God, I trust in thee. Let me ashamed, let not mine enemies triumph over me. Yea, let not done wait, that thee be ashamed. Let be ashamed which transgress without cause. Show me thy ways, O Lord, teach me thy paths. Lead me thy truth. Teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Remember, O Lord, thy tender mercies, thy loving kindness, for they have been ever old. Remember not the sins of my youth, nor my transgression, according to the mercy. Remember me for thy goodness' sake. Good and upright is the Lord, therefore will he teach sinners in the way. Tama naman po yun. Verse 9, the meek will guide in the judgment, and the meek will teach his way. All the paths of the Lord are mercy and truth unto such as keep covenant of his testimonies. For thy name's sake, O Lord, pardon my iniquity, for is great. So, hanggang po, napasin po natin ang sulat ni David, puro sa kanyang transgression, sa kanyang kamalian, sa kanyang mga mula bata, at sabi niya nga, huwag na maalala na po. So, ngayong gabi, ay pag-usapan natin po ang pamagat na si David po nag-pray. Yung kanyang pananampalataya ay binigyan niya po ng din from verse 1 to 12. May kahalagahan yung pananampalataya kasi maraming nagpipray na, sabi nga sa Matthew, meron din yung sa Isaiah, mamaya dadaanan din natin yon, na ang kanilang mga bibig laging tumatawag sa Diyos, napakalapit sa Diyos, laging maya-maya Panginoon. Kaya lang yung mga puso ang lalayo. So kaya ang faith ay sabay ito at saka ang kanilang damdamin, ang kanilang buhay, ang kanilang katawan, dahil ang kumbaga sa bangka o sa barko, yung pananampalataya ang angkor or pwede ang lubid na siyang nagtatali na hindi ito maianod. Ano po? Kaya mamaya ma-discuss natin na mahaba. So ang prayer ni David tungkol sa pananampalataya sa oras ng mga problema. Dito po binanggit niya yung kanyang mga kaaway na hindi magtagumpay. Ano po? Tayo po manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa gabi ito, salamat po sa ulan, although mahina at di naman magbaha, at ang bulkan na patuloy po nag-alburuto. May plano po kayo, may purpose kayo kung bakit nagkakaganyan yan, upang kami ay manatili sa aming pananampalataya na pagkamisan, dahil matagal na po kami sa pagbabasa, sa pakikinig, sa araw-araw namin panalangin, minsan nawawala na pala kami sa tamang sirkulasyon na kung paano na ang pananampalataya ay kasama sa bawat kahilingan, sapagkat yun ang tinuri niyo po sa Biblia magmula sa Old Testament hanggang New Testament, dahil may mga bagay na nagpapabagsak sa amin, naghihila sa amin pababa. Kung wala ang pananampalataya ay hindi po namin o hindi po kayo malulugod sa amin at hindi mo kami mabibigyan ng atensyon, katulad sa panalangin ni David na ikaw lamang at wala ng iba. Salamat Panginoon sa gabi ito na ang bawat isa nakarating, at kung may paparating kayo, ingatan niyo po at harinawa Panginoon ang mga susunod pa namin na mga gagawin. Kayo po ang nangunguna, kayo ang nag-orchestrate, kayo po ang director, at hindi po kami, kundi kayo may taas, may pangaral, at kayo po anuman mga plano namin, kayo po ang magbigay ng sagutan sa panalangin, higit sa lahat sa mga problema, kasolusyon at kasagutan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so
Kung napansin po niyo itong chapter 24, ay may mga kanta ito sa verse 1 and 2. Naalala ko yung tono nito, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Dalawang beses ulitin. And then, pagdating yung parang second stanza, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me. Subukan natin habang ang iba po ay nasa labas pa. Subukan natin, kahit nakaupo lang tayo, kantayin natin, okay? Unto ibang key, okay? Gila. Okay. Unto thee, O Lord. Okay, subukan natin, maralang muna, ano po? Sabay-sabay sa verse 1 ito lamang. Dalawang beses sa verse 1, sing. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Verse 2, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me. Okay, so, bilisan natin. Verse 1, sing. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not my enemies triumph over me. Thank you very much. Ang ganda po ng awitin yan, kapag tayo po ay may problema, tayo ay mga iniisip, may mga hinihingi, yan po, ulit-ulitin nyo lang yan at nakakagaan ng puso sapagkat ito po ay sinulat ni David nung time na siya po ay may mga dinadaan ng sobra sa ating dinadaanan. Mas blessed pa nga tayo kung tutusin. Okay, dito po ay from verse 1 to 12 natin binasa, ay bawat verse, titingnan natin dito ng verse by verse kasi dito po may tatlo munang bahagya. Sa ibang mga books na nakita ko, mayroon silang hinati na ganito. Sa verse 1 to 3, ay binibigyan dito ng glory ang Diyos. To give God glory. From verse 4 to 5, ay dapat ang kalooban ng Diyos ang masusunod. Ibang ano po ito, marami kasi mga books na nagsusulat tungkol dito sa Psalms. Pero ay dito sa mga division na ito ay hindi sila pare-parehas. Okay, meron din ako nakita from verse 6, yung pangatlo, una, bigyan ang Panginoon ng glory, pangalawa, na ang will ng Diyos ang masunod. Sa verse 6, sabi sa verse 6, okay, remember, O Lord, thy, ano daw? Tender mercies in thy loving kindness, for they have been ever old. Okay, sa Tagalog ay, mula pa nung kapanahonan. Kung baka ibig sabihin, talagang, kung baka di nagmamaliw, parang ganito, ano? Pangatlo, ay dapat nakadepende sa grace o sa biyaya ng Diyos ang lahat ng bagay. Okay, yun po ang ibang mga ano nito. Ngayon, pag nakita natin ito sa mga magagaling talaga mag-analyze, na mga magagaling magbasa, mabibilis ang mga isip, ano po ma-analyze ito, parang isang tingin lang nila na plat na kaagad, na iayos na. Ngayon, sa nakita natin na sa verse 1 to 3 ay dapat ibigay sa Diyos ang glory. Sa pangalawa, sa verse 4 to 5 ay dapat ang nasusunod ang loob ng Diyos at hindi ang loob ng tao, kalooban ng tao. At ang pangatlo ay ang magdepende lang sa grasya ng Diyos. Ano ngayon ang magiging nating respond? Ano ang ating magiging sagot sa mga trouble na dumalating sa buhay natin? So dito po ni David, ito isinisa-isa. Ano po? Yan sa verse 1 and 2 kasi, ay kumbaga 1 to 3 ang binanggit dito, na ang mga pangako ng Diyos, o blessing sa tao niya, ay nagiging itong ang Panginoon ang siyang tanggulan, nagiging siyang taguan, naging stronghold. Na dito po sa Psalms chapter 25, okay, si David ay mayroong confidence, mayroong siyang tiwala sa Diyos, at siya nananalangin ang kanyang mga kaaway ay hindi mag-triumph over him. Ano po? Yun po ang kanyang parang pinapakita sa verse 1 to 3. Pagdating sa verse 4 to 5, ay bakit nasabi niya dapat ang kalooban ng Diyos? Hindi yung kalooban ko. Bakit po? Una, okay, si David dito nagpipetition sa Panginoon upang turuan siya mismo sa kanya sarili, hindi yung mga tao niya, kundi siya mismo, at
I-lead siya, sabi po ng verse 45, nandiyan po yan, okay? Verse 4, show me, underline nyo, and then teach me. Pangatlo sa verse 5, lead me. So yung pong tatlong yun, parang hagdan yan eh, paakyat, okay? So sabi ni David dito sa kanya, kaya dapat ang kalooban ng Diyos ang masusunod dito sapagkat saan ka nakakita na ang tao ang dapat masunod na samantalang ang tao created, lahat ng mayroon ng tao ay bigay ng Diyos. Paano siya dapat ang masusunod dito? Kaya dito po sa sinabi ni David na tatlong ito, sabi niya sa verse 4, show me thy ways and teach me thy ways. Okay, thy path. Iba ang path, mga kapatid, pagdating sa paths, kasi ano ang path sa Bicol o Tagalog? Kasi dalawa yan eh, ways at saka path. Yung bagay yung daanan, ano, di ba? Daanan ang sabi. May path of righteousness at may path of sin, di ba? So dalawa yan. Kaya dito po malalim po ito kung atin tong dito ay aabot siguro sa pointers. Siguro baka introduction lang tayo, ano. So dito ay napaka sinabi ni David dito, okay, dinidescribe dito ni David na yung pagkasulat niya dito, maliban na kanyang idinadown ang kanyang sarili, itinataas niya ang Diyos. Ang sabi niya doon, dinidescribe niya na ma-avoid, na masira ang kaisipan ng wicked man, ng isang natural man, ng isang makalaman na tao, makalaman na Kristiyano, na yung kalooban ng Diyos ay di makita dahil minsan ang mga tao ay nasusunod yung kanyang gusto. Halimbawa ay, kasi pinagpapala naman din sila eh. Bakit nga yung mga unsaved, mayayaman pa kaysa sa mga Christian, di ba? So, magkakaisip siya na, bakit sila? Di ba? Ibig sabihin, pinagpapala ba sila ng Diyos? Dalawa po ang papala. Okay, so, dito ay, sabi ni David dyan, lalo sa verse, na yan, ang verse 4 to 5, ano po, na ang desire ng pagkasulat nito ni David, na lumakad tayo, okay, sa righteousness na dinidescribe ng Psalms 25 upang ang daan ng mga hindi matuwid, ang daan ng mga unsaved ay mapansin nila ang kaibahan at ang layo doon sa mga taong mayroong tiwala. Sabi ni David dito, siya po ay confident na kahit siya ay nakadapa na, siguro nila masabing dapang-dapa sa problema eh. Baka almost nakalibing na siya sa problema. Bakit ko nabanggit yan po mga kapatid? Sapagat kung napansin niyo po ating lesson, chapter ano po tayo ngayon gabi? Chapter 25. So therefore, magsimula tayo sa chapter 22. Ano ang naalala niyo sa chapter 22? Kasi top 5 na tayo, di ba? 22, 23, 24, 25. So 4 na chapter na tayo. Naalala natin, ano ba ang naaalala niyo doon sa chapter 22? And by the way, bago po tayo pumunta dyan, okay? Kasi maganda ito eh. Sabi ko sa inyo, hindi tayo makakalis ng tradisyon lamang. Ang parang naiintindihan natin dito madalas at inuulit talaga ng pagkasulat ni David that do not be ashamed. Napansin niyo yun, anong verse na makikita niyo dyan, okay? Mayroong word doon na pinaulit-ulit niya parang 3 beses, don't be ashamed. Okay? Saan po makikita? Verse 1, 2, 3? Nandun ba yan? Okay? Sapagkat yung mga word na ito ay parang naging sentro tuloy ng buong chapter 25. Bakit po kaya? Dahil dito po si David, okay, ipinipicture ang kanyang sarili na para siyang miniature, para siyang maliit na mananampalataya ngayon. Hindi siya kasing katulad nung sinabi ng Bible that David is malapit sa puso ng Diyos, ang tawag doon? Nawala siyang isipan. God's own heart, di ba? Dito sa panahong ito, dahil may mga binanggit siya dyan from verse 1, sabi siya, Anthony, O Lord. Okay? Kaya dito ay mapapansin natin, pag sinabing miniature, maliit, imbis na malaki, parang yung miniature na kabayo ngayon, di ba, yung ginagawa nilang maliliit na, ewan kung bakit pinauso ng mga tao yung ganun pinaliliit. Dito rin pala ay ganun ang pagka-explain ni David sa kanyang sarili, na nung siya po ay nagsusulat nito, nakikita niya ang kanyang sarili, pinipicture niya ang kanyang sarili mismo na para siyang maliit na mananampalataya, para bang aliit na pananampalataya niya. Okay? So, faithful miniature, parang ganun ang ibig sabihin ni David. Sa aking pagkakaintindi, kanyang maliit na version ng kanyang buhay. Okay? Una, ang kanyang holy trust, di ba?
Makikita natin doon. Pangalawa, his many conflicts, ang daming away niya, maraming giyera, and then his great transgression, andoon na. Kaya binabanggit niya kanyang sarili na halos hindi lang ako dapa, kundi lubog na lubog doon sa transgression sa Diyos. Pag sinabing transgression, nagkasala at sa'yo lamang nagkasala, sabi ni David, at ang kanyang bitter, yung mapait na pagsisisi sa kanyang mga nagawa, at ito po ay sa tingin ko kung bakit niya binigyan ang verse 1, ang sabi niya, unto thee, O Lord. Okay, so sabi niya dyan, do I lift up my soul? Yung word na lift yata dito ay sa ibang version ay parang sing, iaawit, kasi hindi niya nakayang. Di ba? So dito ay sa puso ni David, okay, bilang siya po ay lalaking after God's own heart, naalala niya ng kanyang kabataan pa, di ba? Sabi niya, Lord, remember not my, ano ba yan? Nasa verse ano yun, di ba? Verse 3 yata, verse 3. Tingnan natin. Remember not my, nung nakaraan, yung kasi ibang bata pa, okay? Nabasa natin yung kanina, nakalimutan ko lang. Verse, okay. Sapagkat ayaw niyang mababanggit, parang naalala ko tuloy nung minsan na nag-explain tayo sa mga unsaved pag nag-witness tayo, na isang araw, parang i-reveal ng Diyos yan, hindi naman parang screen ng TV, kundi makikita mo sa iyong isipan yung mga nangyari, ginawa mo, na hindi nakakaaya-ay sa mata ng Diyos, at sasabihin mo, wag na po yung Panginoon, nakakaya yan eh. Kaya sabi rin ni David, pag nyo na pong alalahanin yung mga ginawa ko ng aking kabataan pa, okay? To remember not his days, ano po, for he, kanyang pagiging anak ng Diyos ay para bang nagkaroon ng problema, ano po dito. His painful craft and cruelty to his enemies at sa kalaban niya. Nung binanggit ko sa inyo yung chapter 22, pagsimula tayo, ano ang naalala niyong lesson sa chapter 22? 23, maganda yun eh. 24, last Sunday, last Wednesday, and 25 ngayon. Nung 22, kung ating naalala, okay, dito po ay si David ay parang sobrang dapang-dapa sa problema niya. Ang kanyang mukha, hindi niya na maiangat sa sobrang kahihiyan sa Panginoon kasi sabi niya, ang puso ko'y durog sa iyo, Panginoon. Okay? And he is in lowest life ng kanyang spiritual, lalo ang kanyang laman siguro kasi ang spiritual pagkabuha mo ba sa atin, ang laman malakas. Okay? So, yung kanyang nagpangungulila sa Panginoon, yung kanyang buhay na spiritual ay parang pawala na. At dito po siya ay parang gusto niyang pumasok doon sa nadidespair na siya. Malungkot siya, parang hindi niya nararamdaman ang blessing ng Panginoon, parang hindi niya nakakausap ang Panginoon dahil doon sa mga nangyari. Kaya dito pang sabi niya ay verse let not my enemies triumph over me. Doon niya ito na isulat na para bang hindi niya nakaya. Sa kanyang sarili ay mayroon pa siyang gustong sabihin sa Panginoon na parang pakiramdam niya, hindi na siya pakikinggan. Sabi niya dyan, my God, sabi niya verse 1, unto thee, O Lord, I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Yung parang, hindi niya na kagaya ng dati na, pag nagbabantay lang siya, lagi niyang kausap ang Panginoon. Parang dito sa time na ito, nangungulila talaga siya sa Panginoon. Kaya dito po yung sinabi ko sa inyo na, nagsimula tayo sa chapter 22. Okay? May naalala pa ba kayong lesson sa chapter 22? Tingnan nyo nga ulit kung mayroon kayong nilagay na mga markings. Doon po si David ay dapang-dapa sa Panginoon at parang magkakaroon na po siya ng yung parang despair na siya, desperado na at kawalang loob na sa kanya sapagkat ang kanyang sarili ay para bang wala nang victory. Sa chapter 22. Naalala niyo yung lesson natin doon, di ba? Sa kanyang sarili, at yun ay lesson ng Panginoon, my God, why thou hast forsaken me? Naalala niyo, chapter 22? Di ba? At tinuro natin doon si Kristo. At sabi ko nga sa inyo nung araw na yun, ng Miyerkules, pero in Old Testament, tapos sinabi ni Kristo, sinabi rin ni David, magkahilya naman talaga sila eh. Well, ang pinag-uusapan po doon mga kapatid, yung
plano at purpose ng Diyos. Nung time na ito, naisulat ito ni David sa chapter 22 ng ating mag-lesson tayo dito, sabi niya mismo, my God, why thou hast forsaken me? Ang Panginoon din, ganun ang nangyari. Ama ko, bakit mo ako pinababayaan? Okay. Kaya dito po ay, kung ating sisimulan sa 22 hanggang 25, mayroon pala itong kaugnayan, mayroon pala silang connection. Pagdating sa chapter 23, ay ang ganda ng kagalagayan ni David. Hindi siya nakadapa, hindi siya lubog sa problema, na para bang pinababayaan siya ng Panginoon, na para bang iniisip niya, hindi na kita, Panginoon, ako'y, lonely na, hindi na kita nararamdaman. Okay, pagdating sa 23, nakatayo siya dito, mga kapatid. At ang sabi niya, okay, mayroong pabor ang Panginoon, in spite ng kanyang mga kaaway, na ito po ay tinutungtungan siya, tinatapakan ng kanyang karapatan bilang nilagay ng Diyos na hari, at mayroong mga triumph over opposition. The Lord, sabi niya doon, the Lord is my shepherd, I shall lack nothing. O dalawa na po, di ba? Sa chapter 22, okay, siya po'y dapang-dapa. At halos sabi niya, Panginoon, parang hindi kita nararamdaman, bakit mo pinababayaan? Sinabi rin ng Panginoon si Kristo. So pagdating sa 23, bakit niya sinabing, the Lord is my shepherd, I am lacking nothing. Wala akong kakailanganin pa. Last Wednesday, naalala niyo pa po ba? Chapter 24. Ano po ang lesson natin? Chapter 24. Kung sa 22, dapang-dapa siya sa problema. parang pinababayaan siya. Pagdating sa 23, sabi ko kanina ay nakatayo siya, di ba? Kasi ang ganda ng Panginoon 22, sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kahit mayroong kaaway, paghahanda ko pa siya ng pagkain. Ibig sabihin, nakaano siya? Nakahiga o nakadapa? Nakatayo. Okay. Chapter 24, last Wednesday nating lesson, siya po ay parang doktor. Di ba? Nakaupo siya. At siya ay nagtuturo para siyang profesor at pinapaalalahanan, binabasahan ng lecture ang kanyang mga divine followers na ang sabi niya, the characteristic of that man, how shall be accomplished. Katulad natin, ngayong gabi, although konti tayo, pero alam nyo, may magagawa tayo. Sabi ng verse, naalala nyo, chapter 24, sino ang makakaakyat doon? Sino ang makakatayo sa harapan sa tahanan ng Diyos? Nakita na po ninyo ang connection ng chapter 22, 23, 24, and 25. Who shall ascend into the holy hills? Yun lamang po itong mga tapat. Ito lamang po yung mga, kahit nagkakasala sila, humingi sila ng karapatan. Katulad ni David, nung napansin niyang dapang-dapa siya, Panginoon, sa iyo lamang ko nagkasala. Sabi, unto thee, O Lord, do I lift up my soul? Hindi ko na kaya. Okay, sabi niya, ikaw na bahala, Panginoon. Kaya dito po, sabi ng chapter 24, last lesson natin, who shall ascend into the holy hill of God? At sino ang makakarating doon, kundi yun lamang mga pinili. Maraming naghihayabang ngayon, may kakayahan daw sila. And now, chapter 25, mga kapatid. Okay? Nakalimut. May matanda talaga ako. Wala akong relos eh. Mabuti lang, tama yan eh, no? Okay? So, mayroon lang akong konting oras. Now, sa chapter 25, ano po ngayon ang lesson na mapapansin natin? Kung sa 22, dapang-dapa siya, na parang pinababayaan siya ng Diyos. Pagdating sa 23, nakatayo siya. Sabi niya, kahit ang kaaway ko nandiyan na nakatayo ako, ipaghahanda pa kita. Okay, sabi niya. Ano yung verse 6 ng chapter 23? Ano? Nakalimutan na natin lahat. Verse 6, surely goodness and mercy, nakatayo talaga siya dito eh, shall follow me all the days of my life, and I will dwell. Okay, pagdating sa 24, doon siya po, nakita natin ating mga sarili, walang makakapunta roon. Kung ang kanyang buhay dito sa lupa, puro carnality, at hindi niya ito binago, sabi ng Biblia, may pag-asa pa naman eh. Nakakasala kayo, mag-repent. Sabi baga ng Bible, paibot, bumalik, repent. Okay, so dito po ay, mapasin natin sa chapter 25, medyo dito po ay
Ano kaya ang posisyon ni David sa chapter 25? Okay, at least, para makita ninyo kung ano ang ginagawa niya ngayon. 22, nakadapa, at parang pinababayaan. 23, nakatayo, at 24, nakaupo. 25 kaya, ano po ang ginagawa? Napansin niyo po yung, kung i-drawing ko, nakaganito sa 22, 23, 24, 25, naka ano? O, tingnan po ninyo, 25, anong binasa natin? Ulitin ko tingnan niyo po, may sequence Dapang-dapa sa problema, na parang pinababayaan, why, Lord, my God, why thou hast forsaken me? Pagdating sa 23, ay bigla siyang nakatayo at nagsasabi siya, surely goodness and mercy shall follow me. Nakatayo na siya. Pagdating sa 24, nakaupo siya. O, sino makakaakyat doon? Sige nga, kung hindi kayo magiging matapat, kung hindi kayo magiging righteous, hindi nyo masisilip ang kanto ng bahay. Okay? Chapter 25, ano kayang posisyon niya dito, mga kapatid? Kung siya'y nakaupo doon sa 24. Nakano na siya ngayon? Nakano. Amen. So, because this time, si David ay nagpipray ulit. Okay? Kayo nga gabi, dalawang hati po ito. Di ko pa tinitingnan yung kalahati, pero ito ngayon ay, sa tingin ko, nakaluhod siya rito, mga kapatid. So, nakuha na po natin ang posisyon, ang sequence. Tapos nakatayo, umupo, and then ngayon, nakaluhod na. Okay, so, ngayon po, ang chapter 35, okay, he is kneeling with the hand and voice lift up to God. Sabi niya, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Okay? Ang hinges, yung bisagra ba ang hinges, di ba? May dalawang bisagra dito, may dalawang nakakabit, may dalawang naka-attach. Okay? Ang buong chapter ng Psalms ay dalawa po. Ang unang bisagra, unang nakakabit dito, naka-attach, okay, is the heart, ano po, beseeching God's mercy. Yan po ang unang nakakabit dito. Yan yung parang unang bisagra. Kasi ang pinto, hindi yan masisira. Pwede mo isara ng matagal, hanggat may bisagra, hindi yan maano, ano po. It is a hearty, yung talagang damdaming puso, yung pusong matino, pusong righteous, hindi yung pusong makasalanan, kundi na ito'y nakikiusap, nagsusumamo, nagmamakaawa, beseeching of God's mercy. The second hinges is number 2, humble bemoaning. Yung moaning, moaning, hindi yung M-O-A-N-I-N-G, ano po, parang ano na siya, yung sorrowful, ano po, sorrowful, full of sorrow, at ito po ay parang dahil sa kanyang own misery. Yung ang ginawa niyang mali, sabi niya nga doon, Panginoon, wag niyong alalahanin yung aking kabataan. Alam niya, nagkamali siya. The same with us na mga kapatid, may mga nakaraan tayo na para bang nagpapahina sa atin. Kaya pagdating sa prayer, sasabihin, Lord, sana po patawarin niyo yung nakaraan. Kasi yung conscience natin nandoon. Okay? So, dito po ay, siguro tingnan natin ang verse, kung along aabot tayo ng verse, ano po, mayroon pa naman akong at least 15 minutes. So, verse 1, tingnan natin. Okay? Verse 1, sabi dyan, 25, unto thee, sa iyo lamang, Panginoon, O Lord, okay, itinataas ko ang aking kaluluwa. May tiwala siya. The same with us, na mga Kristyano, may tiwala tayo, Lord, kung wala na kaming magagawa, wala na kaming kakayanan, kung kami man ay pinakanasa ilalim na ng aming problema, wala na kami magagawin dahil wala na, sagad na, hindi na kami titingin pa sa mga, kundi titingala na kami, Lord, sa iyo na lamang ang aming pag-asa, ikaw na lamang ang pag-asa namin. So dito po ay sabi ng verse 1, unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Kapag ka ang malakas na bagyo, mga kapatid, po, lumabas at lakas ng parang yung riming, okay, ang mga barko o ang mga sisidlan o ang mga bangka ng Panginoon, tayo mga lalagyan ng Panginoon, tayo mga bangka ng Panginoon ay nandoon, okay? At dito po maaalala natin na kahit anong lakas ng bagyo, di tayo kayang dalhin sa malayo, ilayo sa Panginoon because of the rope of faith. Okay? Yun po yung nakatali doon sa anchor na yun. Kahit doon sa anchor lang, ano po, ay yung ano na yon, yung harbor o yung pantalan, ano po, yung babaan na yon, yan ang refuge ng isang bangka. Kapag nandiyan sa gilid yan, maliban mag-tsunami, bubuhatin yan, iaangkat yan doon. Pero pag
nakaangkor yan doon sa maayos, kaya po baka mapansin nyo po doon sa Roas Boulevard, ng mga lilit pa mga anak namin, nadal namin doon, mayroon doon mahaba na parang dike, tapos may gate, doon mapasok yung mga maliliit na vessel, yung mga yachts, ano po nandoon. Protection pala yun sa malakas na hangin. Para pag malakas ang hangin, gaganon-ganon lang sila, hindi sila maisasampa. Okay? Kaya pala yun mayroong harang. So yung ano na ito, yung harbor, ano po? Bang harbor sa Tagalog? Okay? Pantalan, di ba? Pantalan ang harbor. So yun yung pantalan, may mga daanan yun, may pangadaanan ng tao, mayroong angat yun doon sa tubig. So yun yung parang nakakapag-protect doon sa malakas na hangin, na hindi sila tutumbahin, kundi habang sila po ay nandoon, safe sila. Okay. So ano ang pinapakita dito? Ito po ay mercy ng Diyos that the Lord will condescend, o kaya He will make things, ano po, gagawa siya ng paraan para yung kanyang sisidlan, yung kanyang bangka na nakaangkla doon ay hindi masisira sa malakas na turmoil ng problem ng hangin in the time of anumang bagyo pa yan, Euroclydon pa yan o ano. So ang Panginoon po ang nagbabantay doon. Pangalawa, okay, although pwede man natin masabing, okay, yung minsan parang pag may malakas talagang problema o malaking problema, minsan parang ang hingi natin, yung mga hiningi natin kasagutan, parang ang tagal dumating. Pagka minsan parang nakalimutan kaya ng Panginoon yon, o kaya baka naman sa kabilang banda nakalimot naman tayo manalangin dahil sobrang iniisip natin. So ang ano dito ng Panginoon, okay, may mga tao kasi kung bakit nakakalimot madalas, dahil mayroon silang inaasahan, mayroon silang kinagigiliwang prosperity na hindi ko pa siguro kailangan ng Panginoon ngayon sa time na ito kaya ko pa naman So mayroon tayong mga fancies prosperity, yung mga parabang kinagiliwan nating kakayahan, na minsan kaya ang kadalasan nakakalimutan natin na mas makapangyarihan ang Diyos kaysa doon sa ating mga inaasahan ngayon. Kaya kadalasan ang kaluluwa ng isang mananampalataya, ano po, hindi makaangat sa panalangin, hindi siya panindigan doon sa mga problema ngayon na parabang nawawala ang pananampalataya na ang Panginoon na nangako ay hindi po nagbabago. Ano po? At napakabigat sa kanya, sapagkat unang-una, baka ang dahilan kung bakit hindi makaangat sa panalangin ang kanyang buhay, nakadikit ang kanyang puso sa mundo. So yun po ang problema dito na binabanggit sa verse 1. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Paano mo ibubuhos ang puso mo sa Panginoon? Ang kinagigiliwan ng puso ng mga tao ngayon ay yung mga gusto nila, yung mga kinagigiliwan nila. Kaya nawawala po yung pag-rise up ng prayer sa Diyos, yung pagsagot ng Panginoon, parang nawawala sapagkat nagiging weakness ng mga tao na sila ay nag-give up yung prayer, kundi sabi niya, may inaasahan pa naman ako, mayroon pa ang utang sa akin si ganito, si so and so, tutulungan ako noon. Okay? So, ang panalangin dito, sabi ni David sa verse 1, okay, ay ang Diyos dapat ang nag-a-assist, siya ang nag-i-exert ng effort para ang isang mahinang mananampalataya, dahil minsan dumadaan tayo sa pagiging makalaman. Although kahapon faithful ka, kaya nga yung standing state ay hindi talaga yan mawawala sa Kristiyano. Ang ating state o ating kalagayan, pagka maganda ang buhay mo, masaya ka, nagpapasalamat ka sa Diyos. Pero paano pagka talagang walang-wala ang lahat? At sa office, nawalan ka ng office, nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng kung anong inaasahan, tapos minsan ay, ano ka na, yung parabang, ano ba yan, kung kailangan ko naging faithful, naging matapat, saka naman ako nagaganito. Nawawala yung essence ng lakas, ng pinanindigan mong pananampalataya, kaya yung puso mo, hindi mo imbita sa Panginoon, wala na akong magagawa. Kayo na po ang bahala. Yun po ang dahilan siguro, ano po. Kaya sabi niya rito ni David sa verse 1, do I lift up my heart? Sabi niya, ano po, my soul. So dito po ay tandaan natin na dapat ang pananampalataya. Sana ang pananampalataya natin ang maging parang trigger o lever o yung magiging dahilan para ang grasya ng Diyos, ang grace ng Diyos ay maging arm niya, yung maging kamay niya para yung ating kaluluwa ng isang taong nagdadaan ng sobrang press down, hindi yung pagpapala, kundi press down sa problema,
at lalong-lalo na diin na diin siya ng kasalanan, kaya siya nagiging lugmok sa lupa, kaya siya nadadapa sa lupa dahil sa kanyang nagawang kasalanan sa Panginoon. Hindi niya namamalayan yun eh. Naalala niyo yung Pilgrim's Progress? Habang naglalakad siya, kasama niya si Faithful. Hindi niya napansin yun eh. Na nawawala si Faithful sa kanyang likuran. Di ba? Ang mga natural yun, tao tayo eh. Bilang mga Kristiyano, minsan nakakalimot tayo na hindi na pala tayo faithful doon sa ating dating kausap natin lagi ang Panginoon, nagpipray tayo umaga, tanghali, gabi. Naalala mo nilang pagpagkain, sabi nga ni Richard David. Pero yung minimo nito sabi, Lord, sana naman itong mga kapatid ay kasing katulad ng aking inihingi sa iyo. Sana ganun po, lagi niyong kausap ang Panginoon sapagkat with the core or with the care of this world, ano po, pag doon ka nakapokus sa mundo, ano po, yung mga bagay na ginagawa natin, pag doon tayo napokus, which lead us to the net na tayo'y matrap ng kaaway, going down doon sa pagiging, wala naman nangyayari, pag aatin ko, nagpipray ako, wala namang sagot. So doon sila nagsisimulang matrap eh. Okay? Pinagpipray ng simbahan, parang wala. Alam niyo mga kapatid, ito ang number one na gustong-gusto ni Satanas pag nagkagano ng isang Kristyano. Nagtatatalo na yan eh. Tapos tayo dito, sabi ni verse 1 pa lang tayo mga kapatid, sabi ko sa inyo eh, hindi ko to isa sagad-sagad na diretso. Okay? Bilang tayo naman, okay, hindi tayo makaahon sa ating pananampalataya dahil po doon sa nangyayari yun na minsan tayo mismo nakakalimot na tayo pala ay malapit sa Panginoon. Dahil po yun doon sa puso eh. Sabi baga ng Biblia, minsan ang puso madaya. Nagdadalawa, nagdudubol, ano po, na hanggang sa ang Diyos, ano po, at siya po ay nagkaroon ng pagkilos doon sa grace na binabanggit dito ni David. Binigyan tayo ng awa at habag till God, ano po, doon sa prayer na yon ng sino man siguro nag-pray, baka may nag-pray sa pamilya para sa atin, may nag-pray para sa iyo, gumawa ang Diyos ng paraan para maiahong kapataas. Kasi po ang sinasabing depravity ay puro pababa yan eh. Since nasuot natin itong pababa na ito po yung nagdadala sa atin. Nagdadala tayo sa trap ng kaaway na tayo mahulog sa mga hindi inaasahang bagay dahil po dito eh. May marami itong gusto. Isang bagay na na-bless ako doon sa Bible study. Talagang attentive sila doon sa chapter 3 ng James. Kasi ang James, mga kapatid, for spiritual members ng isang church. Mag-reviewin niyo rin po yung ano na yun. At ang laming lesson pala doon. Okay, so, dito po, all things are pressing down. Lahat ng bagay. Bilihin, problema sa bulkan, problema sa kalsada, problema sa mga kung ano-ano. Lahat na lang, di ba? Mga bata, huwag na nating banggitin. Kahit sabihin mo matulog na, hindi pa matutulog dahil sa ganun sa problemang yun. Ano po, hindi na mapigilan. Okay? Mga kabataan, sobra ng ano. Ewan ko dyan, dahil sa lumala itong sa media, parang baliwala na sa kanila yung ano yun, yung morality. Ano po? So dito ay pinakita ng Diyos na lahat ng bagay sa panahon natin, tinutulak tayo pababa. Ultimo mga Kristiyano, napansin nyo po pagka Sunday. Di ba? Kayo mismo mapapansin nyo yan eh. Parang mga ano na, yung parang wala na silang pag nag-ano ka ng ipag-pray, nagagano na lang. Di ba? Wala nang excitement. So therefore po, dito po sa binabanggit ito ni David sa verse 1 pa lang, sabi niya dyan ulit, do I lift up my soul? Wala pala tayong kakayahan na itaas ang ating sarili, minsan sa panalangin, kundi ang grasya pa rin ng Diyos ang siyang gumagawa ng paraan para tayo makataas upang makaabot man lang doon sa panahon na ito ay makarating sa tinga ng Panginoon ang ating mga kahilingan. Sapagkat dito po, sabi ng verse 1 na ito, okay, kapag ang isang tao, hindi na po siya nakapag-pray, okay, na para bang ang isang Kristiyano, na sa Isaiah kasi, di ba, sabi doon, naalala nyo, Isaiah 50 ba yun? They shall be, ano yun? You shall have wings like, ano yun? Eagle, di ba? Ang agila, mga kapatid, okay, ang Kristiyano,
as an eagle, as an agila, which mount, pataas yan eh. Di ba nakwento ko na ito sa inyo matagal na? Kapag may bagyo pala, ang agila ay doon yan umiibabaw sa taas. Pag naaabot siya sa gitna, hindi siya nakatago. Ano po? Imbis na siya po ay maapektuhan nito, tumataas siya. At kapag siya naman po ay bumaba para maghanting ng pagkain, yung kanyang matay nakapokus. Ano po? Parang may mga relasyon talaga sa akin. Sabi ni Isaiah na they shall have wings. Pakilabas mo nga yung Isaiah 50 ba yun? Last verse yun eh. Pakihanap po daw para makita natin. Okay? Na tayo po ay bilang mga agila ng Panginoon. They shall walk and not pain. Ano po, lalakad tayo, pero tayo mapapagod. At dito ay pinapakita dito ng verse 1 na ito. Okay? Kapag di na tayo nakapapanalangin, okay? So, ang Panginoon po, ang gagawa ng paraan, katulad ng isang Kristiyano, we are as an eagle, dapat pataas po ito. Ano po? Seeing then that the heart of man, ang ating puso, ay ito'y by nature speaks on the earth. Totoo naman yun eh. Kapag ka kahit paano yung sabi ba ng 2 Corinthians 5:17, ang lahat ay bago na. Yun nga ang nagiging problema kung bakit ang prayer hindi nakarating sa Panginoon, sapagkat nagpipray siya, kaya lang yung puso niya nakadikit pa rin doon sa mga gusto niya at sa lupa, at hindi ito nagkakaroon ng magandang harmony, at hindi ito makataas doon sa Diyos sapagkat mabigat po ang lupa. Na kapag ka ang puso ng isang Kristiyano ay nakadikit sa lupa, para itong bato na ilagay mo sa dagat, diretso po babae nito lilitaw. Ano po? So, and it itself is no more able to rise. Okay? Kasi ang kanyang puso nakapix na doon, hindi na siya nagkakaroon ng kaisipan na makapagpanalangin, iasa sa Diyos, kundi, okay, na para ba daw na isang bato ang puso ng isang taong ito, which is fixed on the ground. Subukan mo nga naman yung malaking bato dyan sa lupa, buhatin mo, hindi mo kayang buhatin yan. The same with the heart of man, na kapag ito ay nakalimot sa Diyos at nawala ang kanyang eagerness doon sa prayer, nawala ang vigor, sapagkat ang nagbibigay po ng motor o ng dynamo o ng dynamics papunta ng prayer is none other than the Holy Spirit. Paano kung Holy Spirit ay malungkot sa buhay ng isang Kristiyano dahil sa kanyang ginagawang mali? Kaya sabi ni David, di ba, hindi po siya magkakaroon. Okay? Kaya dito, hanggang ang Panginoon, siya ang magtaas ng ating buhay, ng ating puso, ang kanyang number 1 kapangyarihan. Pangalawa, ang kanyang hawak-hawak natin everyday, ang kanyang salita. Okay? Kanyang kapangyarihan, ang kanyang salita, at ang kanyang mga workmen at women. Yun po ang tatlong mapapansin natin na gagamitin ng Diyos kapag ang tao wala ng kakayanan dahil ang kanyang puso nakadikit doon na parang batong mabigat na nakadikit sa lupa, hindi mo kayang buhatin sapagkat puro yan pababa. Ang Diyos ay gagamit ng mga bagay. Number 1, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan, gagamit siya ng tao, gagamit siya ng mga worker ng Panginoon, ang kanyang salita, at higit sa lahat, okay? Kaya dapat ang pinaka-principal na petition natin o kahilingan natin sa Diyos, okay, na magkaroon tayo ng ma-please natin ang kanyang buhay o ang kanyang kaisipan. Bakit? Sapagkat kapag hindi tayo nagbibigay kaluguran sa Diyos, paano kanya iintindihin? Ay kung nakakainis ang ginagawa natin, ay hindi ka intindihin ng Panginoon. If you cannot please God, hindi natin siya kumilos ang kamay niya para sa atin. Ano po? So, hindi tayo ma-draw papunta sa Kanya. Sapat wala tayong kakarapatang lumapit sa Diyos none other than God. Okay? Gumawa siya ng mga bagay o gumamit siya ng mga bagay, mga tao, ang salita niya upang magkaroon ng pleasing sa Kanyang mga mukha, sa Kanyang mga mata, at dadalhin niya tayo doon sa Kanyang kalooban at sa Kanyang will. Ano po? At upang tayo po ay magkaroon ng katulad ni David, a man after God's own heart. Okay, so kaya dito po ang verse 1 na ito, dito pa lang pala napaka okay. Yung para bang pag
isa pa palang danger sa isang agila. Kasi naalala ko, yung agila daw, kapag may ano doon sa lusak, yung malambot na lupa, yung parang sa taniman ng palay, pag ganun ka, kalapot ang lupa, dapat ang agila ay hindi tutungtong doon. Kasi once na ang agila pala ay tumungtong doon, malalagay ito sa kanyang wings. Pag nalagay ng putik ang kanyang pakpak, ay bibigat. Hanggang sa yung kanyang paa, malalagyan ng putik, madadagdagan kakapal, lulubog sa doon sa lusak o sa putik ng kasalanan. So, hindi mapiplease ang Panginoon kung katulad natin na tayo hinambing ni Isaiah sa isang agila, hindi siya matutuwa doon. So, paano ka makaka-rise up? Malulubog ka na doon, parang kumunoy ito. Ang kasalanan ay isang kumunoy na nagdadala sa isang Kristiyano sa kapahamakan na hindi siya papansinin at hindi din ng Panginoon. Okay? Kaya we cannot run kapag tayo ay nadungisan ng putik na yun, ng lusak ng kasalanan. Again, ang sabi ng Bible, pwede ka, pag nagkasala ka, ay baguhin mo, magrepent ka at kausapin ng Panginoon. Upang, ang binanggit pa doon ng yung kapag sila ay nalulubog doon, sabi ni, Warren Wiersbe, that they may not lie. Hindi sila makapagsinungaling until na yung lusak lupa ay mapuno sila. Ano po? Kaya dito, a godly man, ang isang makadiyos na tao na nanalangin, para siyang isang builder. Alam natin, nagbibuild kami dyan sa likod ng bahay na natitira natin. Sabi natin si Jose, ang panalangin daw, o ang godly man, pag nananalangin, katulad ng isang builder. Okay, una, uhukay kami dyan noon. Kasama namin si Ricardo noon. Naghukay, naglagay ng, anong nilalagay sa unang hukay? Pundasyon. Okay, pundasyon. Pwedeng pananampalataya o salita ng Diyos. Now, dahil po ang paglagay ng pundasyon, hindi lang po yan kaya ng isang araw, magkakaroon ng alas 5, siya abot ng alas 5, hindi yan matatapos, pundasyon pa lang. Kasi patitigasin yan eh. Okay? Katulad din ng mga Kristiyano, kapag bagong Kristiyano, pinatitigas muna yan, hindi yan araw-arada, bibigyan mo mga doctrines, magbibilaukan yan. So dito po ay, because it cannot finish that day, ang paglagay ng foundation, darating ang pangalawang araw, okay, at matatagpuan niya yung kanyang foundation doon, dudugtong niya yung gawain niya sa second day, at sa palagay niyo, matatapos ba sa pangalawang araw? Hindi rin. Kasi, kapag nagpupurma ng poste, siguro 2-3 kaya. Pero yung kabilang side, hindi pa. So sa pangalawang araw, hindi pa rin matatapos hanggang papasok ang pangatlong araw. Again, a godly man, okay, nagpipray, siya ay parang builder. Okay, so, habang siya po ay nagtatrabaho doon sa unang araw, pangalawang araw, idinudugtong niya ngayon, dahil matigas na yung baba, ilalagay niya yung mga hollow blocks at maglalagay na siya ng bakod at ng building. Okay? So, ganun po ang gawain ng isang godly na tao na nanalangin. Siya po ay nagpapatuloy sa pagbibuild at ang prayer ay building the soul, binibuild niya ang kaluluwa till it reach up to heaven. Sige lang ang pray mo, sige lang ang build mo ng kaluluwa mo na makarating ito sa langit hanggang ang Diyos gagawa ng paraan pag nalugod siya sa ginagawa mo sa iyong panalangin. Ang Diyos ay kikilos at gagawa. Therefore, the godly heart, puso na ngayon, hindi yung man the godly heart prays and reaches higher and higher in prayer till the last, his prayer reach up to God. Okay na po? The godly man prays like a builder. Sa unang araw, hindi lang pwedeng isang araw ka lang manalangin. Pangalawang poste pa lang, pangatlong araw, baka pang-5 araw, pang-5 poste pa lang, kasi pa isa-isa. Pero ang punto dito ng nagbigay nitong suggestion na ito, na ang buhay panalangin natin para kang nagbibuild. Habang nagpapanalangin ka sa iyong kaluluwa, ito ay nabubuo, paakyat sa Panginoon, at ang Panginoon nalulugod, at pakikinggan niya ang kanyang mga anak. Ano po? Therefore, the godly heart prays and reaches higher and higher in prayer till the last of his prayer reach up to heaven, to God. Ano po? A prayer, we're out that
na yung affection na ito mga kapatid, okay? Ang panalangin walang interest, okay? Na makarating sa Panginoon ang kanyang mga hinaing is like a body without a soul, di ba? Patay, di ba? Sabi ng Isaiah 29:13, these people, okay, lumalapit sa Panginoon that we might talk to God by their lips, pero ang kanilang mga puso ay napakalalayo sa akin. Sabi ni Isaiah 29:13. May the same yan sa Matthew 15 verse 8 to 9. Ang mga taong ito ay nagsasalita tungkol sa akin, nagpapalaki, pero ang mga puso nila ang lalayo. Ganun din po pala ang prayer natin mga kapatid. Every Wednesday nagpipray tayo, pero minsan parang malayo pala. Yun ang ibig sabihin yan. So, let us therefore lay aside, sabi ng Hebrew, every weight. Ano ba ang nagpapabigat sa atin para hindi tayo makarating sa panalangin na every day hanggang pangatlong araw, panglima, pang-anim, makarating ang ating prayer sa kalangitan? Okay? Let us lay aside every weight, the sin, ang kasalanan that easily beset us. Ano po yun? Siguro yung neglection. Pagising mo pa lang, dahil nagmamadali ka, malilate ka na. Wala ka nang, Lord, thank you. Lord, sana po mamaya pagdating ko doon, walang problema. Yun po yung nagbebesit, yung nagpapabigat sa ating araw-araw kung bakit hindi tayo makapagbigay ng tamang proseso. Mga kapatid, verse 1 pa lang tayo. Di ba tayo nagbe-verse 2? Siguro dahil may oras na, next week na lang tayo mag-verse 2. Ang sabi doon, oh my God, I trust in Thee. Another, binanggit ni David doon, faith is the cable. Ito yung cable, yun yung tali that bind us, okay? Yung bangka mo, o ikaw yung bangka ng Panginoon, ikaw yung sisidlan ng Panginoon, ikaw yung sasakyan ng Panginoon, ito yung nakakabit papunta doon sa shore. Kahit magbagyo pa yan, dahil nakatali ka sa shore, naka-anchor ka sa Panginoon, hindi ka matatanggal eh. And by pulling it, ano po, it draws. Ang Diyos ang nagpupul nito. Hindi po ang tao, walang kakayahan ng tao na maglapit sa Diyos ng kanyang panalangin. It is God, ano po? Sino ba may-ari ng bangka yon? Di ba? Ang Panginoon. Kinanta natin doon sa isang lamay. 2 beses. O sino ba yung bata doon? Ang Panginoon kahit saan mo dalhin ang bangka pag ginawang example, at ang taling yun, sino ang may hawak? Yung may-ari. Ang Panginoon may-ari ng bangka. At sino yung bangka? Tayo yun Di ba? So dito po ay the pulling of its draw ourselves to the land, hindi natin kaya. Ang Diyos lang ang hihila sa iyo pag kayo ay naaanod, hihilang ka ng Diyos papunta doon hanggang ang pananampalataya natin, it unite us to God. Okay? Akin pong ano ngayon dito sa ating, ano na ito, from verse 1 to 2 ng chapter 25. Sana ipag-pray natin ngayong taon, ano po, kahit hindi ngayon tayo mag-umpisa ngayong February, na bawat isa sa atin magbunga. Yes, marami tayong nagagawang problema, kagaya ni David. Chapter 22, dapang-dapa siya. My God, why thou hast forsaken me? Pagdating sa chapter 22, nakatayo na siya. Sabi niya doon, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Okay? There is my shepherd, I shall not want. Pagdating sa 24, nakaupo na siya. Nagle-lecture niya, sino ang makakarating doon sa tahanan ng Diyos? Kundi yun lamang mga matapat, yun lamang mga ihiniwalay nilang kanilang sarili, set apart from this world. Pagdating sa 25, ano na ulit tayo? Nakaluhod na po si David dito at nanalangin. Sana po ganun ang ating na sana ngayong taon, kahit hindi man tayo mga soul winner, makapagdala tayo, magbunga tayo ng kahit isa. Mahalaga po yun. Isang araw, lilipat na yung mga inaasahan natin, may mga anak tayo, mga young people tayo, mga graduate, di natin alam kung saan dadalhin ng Panginoon. Mag-pray tayo na bago sila alisin ng Panginoon sa lugar na ito, may kapalit na sila sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. Prayer po, mahalaga. At yung prayer na ito, sabi ni David, I am determined, sigurado siya, ng Panginoon, okay, ay pakinggan na siya. Kaya ang panalangin, mga kapatid, o ang pananampalataya ang nagdadala sa atin palapit sa Panginoon. Hindi tayo ang nakakayahan nito. Ano po? As long as the anchor of faith holds, wala tayong takot dapat na kahit anong tempest ng bagyo, kahit anong lakas ito ay nangyayaran po. Kung ito po ang magdadala sa atin sa kapahamakan, okay?
wala nang pag-asa. Okay? Sapagkat ang puso na nakadikit sa mundo, yung lahat ng interes mo ang lagi nandyan, wala talagang pag-asa. Okay? Not unless God raise us up, itaas tayo, buhatin tayo, hilain ang lubid ng pananampalataya, papunta sa Kanya. Sana po may natutunan kayo ngayong gabi. Tayo po ay manalangin. Nagilang Diyos, salamat po sa tungkol sa prayer ni David, na mahalaga pala ang pananampalataya kahit nagpipray. Sapagkat ang pananampalataya, ang siyang lubid, na siyang hinihila ng Panginoon. Wala kaming kakayanan pumunta at lumapit sa Kanya. Ang Panginoon pa rin ang siyang dapat masunod, ang Kanyang will, ang Kanyang grace, at ang Kanyang pagiging siya ang may glory. Siya ang dapat laging napabigyan ng glory, hindi ang aming sarili, kundi siya ang unang i-glorify, ang Kanyang kalooban ang masunod, at ang pangatlo, na dapat ang grace. Doon kami dumepende sa habag at awa ng Diyos, hindi sa aming kakayanan. Maraming salamat po sa gabi ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.